Hello mga kanani! Dahil taglamig na, ganito ang gagawin namin. Dahil taglamig na, tinanggal namin yung pang summer na damit. Every year, ganito ang ginagawa namin. Pag summer, ibabalik yung mga damit na mga pang-init, ganun, kailangan ibalik yun kasi mainit na. At dahil winter na, palitan natin ang mga gamit ng bata. Tara, samahan nyo kami. Parang nagbabalita lang. So, yung time na to, nanggigigil talaga kami ni ate. Kasi, lahat ng gamit gusto niyang ilalabas. Yung madam ko kasi, hindi katulad ng ibang amo na, pag tapos na yung winter, i-donate yung mga damit ng bata. Siya hindi. Kahit sa unang anak niya hanggang ngayon sa pang-apat niyang anak, kailangan yung gamit ng bata na yun, kailangan nakatago. Hindi siya pala bili ng damit ng mga anak niya. Ganun siya. Para sa akin, okay lang naman yun, yung magtatago mo yung gamit ng anak mo. Mula nang maliit siya hanggang ngayon, itatago mo yung damit niya. Okay lang naman yung ganun. Pero dapat, i-balance din dapat niya kasi minsan yung mga damit ng mga anak niya hindi na rin nagkakasya sa kanila. Hindi ko alam kung bakit sila ganito. May pambili naman sila ng gamit ng mga anak nila kasi every month alam ko may pera sila dito every month yung mga bata. Kaya dapat sana ibigay nila yung din naman sa bata. Kasi yung ibang amo ang ginagawa nila pag winter bibili sila ng bago tapos pag tapos na yung winter i-donate nila yun sa iba. Tapos bibili ulit sila ng mga pang summer na damit kaya ang kinalalabasan parang bago lagi yung mga damit nila. Yung sa amo ko hindi kasi halimbawa bumili sila ngayon ipapatago yan. Tapos the next year, yun ang ipapasuot nila ulit. Tapos minsan pag may nagtatanong na kaiba, kasi minsan 'di ba parang painggitan sila dito parang ganun. Tinatanong kung bakit, kailan nabili yan, kung kailan yan, ganun, 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 ganun. Yung parang ganun. Parang painggitan sila or pataasan, ganun. Minsan kasi kawawa yung bata kasi makikita mo sa mukha ng bata na parang naiinggit sila na bakit sila may walang bagong damit, yung iba merong bagong damit. Sa atin 'di ba, pag may pera naman tayo tapos alam natin na kaya natin bilhan ng mga anak natin ng damit, bibilhan natin. Hindi ko lang magets kasi bakit na pag sinabi na walang ganito, sasabihin niya walang pera, walang pera, walang pera. Minsan kawawa yung mga anak niya, naiinggit sa iba, naiinggit sa mga pinsan, naiinggit sa mga kaibigan. Kasi bago ang mga damit, bago ang sapatos, bago lahat. Lahat talaga bago. Walang sasabihin na luma. Kasi yung mga damit nila na luma, alam ko, dinodonate nila yon. Yung ibang nanay ganon. Pero yung sa nanay ko, wala kang maririnig na dinonate yun. Kasi hindi siya pala bigay. Magbigay man siya ng damit, luma na, yung parang hindi mo na magagamit. Siguro magagamit mo basahan na. Ganun siya. Ang laki talaga ng diferensya ng sa Pinas at saka dito sa Middle East. Kasi dito sa Middle East, mas nila yung sarili nila kaysa sa mga anak nila. Nitong pagkakataon, mas marami ang nabibili niya sa sarili niya kaysa sa mga anak niya. So, kung nakikita niyo tambak, yan, mga luma na yan na damit, mga siguro mga simula lang maliliit pa sila, damit na nila yan. Yan, dyan lang tinatago sa ilalim ng ng katre na yan. Ay, naaawa sa mga alaga ko kasi syempre, iba pa rin yung bata Iba yung ligaya ng bata pag may binibili na damit na gustong-gusto nila na damit. Minsan naman bumibili siya ng damit para sa anak niya, pero pag bumili siya kasi hindi gusto ng anak niya. Kasi hindi gusto yung design, hindi gusto yung yung kulay, hindi gusto yung size sa kanya, malaki. Kaya minsan nakakaawa. Nakakaawa kasi yung mga anak niya minsan lalo na pag nasa labas. Sa bagay kasi iba dito Iba dito yung nila, patakaran nila lalo na sa mga anak. Kaya yung ibang mga kanani, yung mga katulad ko, pag uuwi nila ng Pilipinas, may mga damit silang kinukuha na idodonate ng nanay nila. Parang may mga name tag pa, parang may price pa, tapos parang bago pa, parang hindi pa nagamit. Yung mga nanay na ganun, siguro yun yung madalas magtapon ng mga gamit o kaya madalas mabili ng gamit ng anak nila. Hindi ko kasi hindi yan mahilig magbigay Di bale nang mabulok, wag lang magbigay. Sa bagay pagkain nga mahirap makabili, damit pa kaya. Ako yung naawa kasi sa mga bata kasi syempre iba pa rin yung ligaya ng mga bata pag may nakikita silang bago. Kung afford mo naman bumili para sa mga anak mo, bakit hindi mo ibigay kung alam mo namang kayang-kaya mo? Sa part na to, madam, hindi tayo magkakasundo kasi ako iba mas priority ko yung anak ko kaysa sa sarili ko. So, unahin ko yung gusto ng anak ko kaysa sa gusto ko. Kasi mas masarap sa feelings na makita yung anak mong tumatawa na totoong tawa, nakakatanggal ng pagod yun. Yun nga lang kasi iba dito. Kaya manahimik na lang tayo.
So, no choice tayo, kailangan natin sundin siya. Wala din naman akong magagawa kahit maawa ako sa mga anak niya. So, ayan, malapit na akong matapos. Inaayos ko lang dyan para hindi siya nakaumbok pag matulog yung isang dalaga dyan. Parang lang ako nagukay ng gamit na galing sa tawag dun, baol. Baol sa amin yun sa probinsya namin. Tawag doon, baol. Tapos doon nakatago yung mga gamit na matagal nang hindi nagagamit. So, ayan, malapit na akong matapos. Abangan nyo na lang din sa susunod na buwan. Ganyan na naman ang gagawin ko. Maghalongkat na naman kami ng gamit na yan. Yun lang mga kanani. Salamat!